Bida ang kolesterol di ba? Pag narinig niyo yung salitang kolesterol, nako, takot ka kagad. Pero gusto ko lang pong malaman ng mga nakikinig na ang kolesterol po ay merong tinatawag na good and bad. Halimbawa, yung mga bad, yan yung mga kinakain nating masasamang kolesterol, no? Nandiyan na po yung mga tinatawag na saturated fat na nagmula sa baboy at baka. O kaya yung mga mayonnaise, o kaya yung mga butter, margarine, lard, yung mga ganyan, no? Pero pag pinag-usapan naman natin yung olive oil, oil din yun pero sinasabing good cholesterol. Peanut oil, corn oil, yung mga narinig natin na omega-3 fatty acid, mga oil din po yan. So good naman yan. Nandyan na rin yung virgin coconut oil, na good din na oil yan. So pag pinag-usapan po natin ng cholesterol, hindi lahat masama. Meron pong maganda at meron ding pangit. So sa maganda, halimbawa, alam nyo po ba na tayo mga babae at lalaki, meron tayong mga tinatawag na hormones o sex hormones. Sa mga lalaki, ang tawag testosterone, sa mga babae, estrogen, progesterone. Alam niyo po ba na ang kolesterol ang dahilan kung bakit tayo may testosterone, kung bakit may estrogen ng babae, kung bakit may progesterone ng mga babae? Dahil po yan sa kolesterol. Madalas natin marinig na magbilad sa araw. Bakit ba nagbibilad sa araw isang tao? Para daw tumibay ang buto. Dahil daw magkakaroon ka ng vitamin D, as in vitamin dog. Dog, di ba? D. Saan ang galing naman yon? Yung sa kolesterol natin sa balat, pag naarawan po yan, nako-convert yan into vitamin D. O di, ganun pala yun. Ano pa? Ito, didiscuss natin isa-isa. Kasi palagi nating iniisip, pag meron tayong kolesterol, masama. Meron po tayong normal na level ng kolesterol. Pag lumampas po tayo sa normal, depende na lang kung gaano kataas, maaaring makabigay ng pinsala yan. Pero ano ba yung kadalasan sinasabing normal? Well, ang normal value palagi sinasabi na ang total cholesterol daw dapat nasa 200 mg per deciliter. Pero sa akin, lalo na kung may edad, natural pag may edad ka, medyo humihina na yung ating panunaw sa taba, bahagyang tumataas yan. Kaya sa mga pasyente ko, pag umabot ng mga 210, 220, hindi naman dapat bigyan kagad ng gamot. Baka naman pwede makuha sa dieta lang yan, mga supplements na pwede magpababa ng kolesterol minus the side effect na ginagawa ng mga gamot, di ba? So sa mga basa na ginawa ko sa mga researches, nakalagay doon, basta 240, medyo alarming. Pero kung nasa 200, 210, 205, 220, hindi naman alarming yan para sabihin na, kailangan mo inumin tong gamot na to habang buhay. Dahil sa pagmatagalan na pag-inom ng gamot, ang dami na naglalabasan ng side effect. At karamihan ng mga senior citizens, sila yung uminom ng mga gamot na ganito. At sila yung mga mahina ang atay, mahina ang bato. So, para sa akin, alamin natin, intindihin natin. Baka naman sa pag-inom natin ng mga matitinding gamot, bumagsak naman ang ating kolesterol na napakababa, maapektuhan din po yung ating mga ibang magandang ginagawa ng kolesterol sa ating katawan, tulad ng mga nabanggit ko. So, pakinggan niyo po ito. Ito po yung 10 mga katotohanan tungkol sa kolesterol. Number 1, ang kolesterol natin sa dugo ay tumataas yan maski hindi tayo kumakain. Yan ay dapat maintindihan ng mga tao. So, posible po na tumataas ang ating total kolesterol sa dugo maski hindi na tayo kumakain. Bakit nangyari yun? Kasi po ang ating atay ay gumagawa ng kolesterol. Gumagawa to ng kolesterol na ginagamit sa normal na pag-function ng ating katawan. So, maski hindi ka kumain, may kolesterol ka pa rin. Number 2, ano bang ginagawa nitong kolesterol na to na gawa ng atay? Unang-una, nagiging problema lang natin yung pagtaas ng kolesterol kung tayo kumakain ng sobra-sobra. At yung mga kinakain natin, yung mga kolesterol na masama, tulad na nabanggit ko. Sang-ayon nga sa isang cardiologist na ang pangalan po ay Gerald Berenson, ng isang doktor na clinical professor of medicine sa New Orleans, sinasabi niya, the body turns over more cholesterol than what you eat. Ano ibig sabihin nun? Mas maraming lumalabas na kolesterol ang inyong katawan kaysa sa inyong kinakain. Yun nga lang, pag dinagdagan nyo pa ng maling pagkain, lalong nagkakaroon ng problema sa katawan ng isang tao. Ang kolesterol po ay kailangan para ang ating sex drive ay manatiling nandyan. Alam nyo na ibig sabihin ng sex drive, ba? Kasi po, ang testosterone, estrogen at progesterone, mga hormones na tinatawag na sex hormones, ay nanggaling sa kolesterol.
So kung mababa po ang ating kolesterol, ay magtaka kayo. Pag sumobrang baba naman yan, bakit wala kang sex drive? Kasi ang testosterone, hindi para sa ereksyon. Ang testosterone ay para lang sa libido o gana sa sex lamang. Linilinaw ko po yan. So, ang tanong, kung walang kolesterol, edi hindi normal ang function ng buong katawan natin. Hindi ho ba? So, mahalaga din po ang kolesterol sa ating balat para healthy ang ating balat. So, posible pala mababa kolesterol. Dry ang skin mo. At madaling makalbo pag mababa ang kolesterol. Kaya masama palang sobrang baba. Yung mga babaeng buntis, tumataas din ang kolesterol dahil nagsisilbi din ang taba para sa dagdag sa pagdevelop ng fetus o ng bata. Yan. Yan ay sang-ayon sa Women's Cardiovascular Health sa Northwestern Memorial Hospital sa Chicago. So ito po mga binabanggit ko ay base po sa mga research. According to the research published ng Journal of Brain Development comparing imaging tests of babies born, ay nalaman nila yung mga may good cholesterol na nanay na mataas, yung good cholesterol po ang tinutukoy, mataas na good cholesterol o yung HDL, high density lipoprotein, eh mga mas healthy ang brain ng mga bata, ng mga sanggol. Kumpara mo daw sa paglabas ng bata na binigyan ng breast milk, eh mga breast milk daw ngayon, o karamihan ng mga formula milk pala, ay binibigyan pa ng dagdag fat para daw pumareho sa breast milk sa bisa nito. Ayan pakinggan nyo So yung mga infant formula na may added cholesterol na halos may halintulad na sa quality ng breast milk ay nakakadagdag sa bata dahil ito'y may dagdag na vitamina, minerals, at taba. At yung taba na tinutukoy natin ay kolesterol. So, ang mga karamihan ng gatas ay may mga fatty acid din. Yung tinatawag na DHA, napapanood natin sa mga TV commercial na tumutulong sa brain development ng bata. So, yung mga batang may mataas na kolesterol, sila yung mas active at bihirang magkasakit pagdating nila ng middle age. So, ibig sabihin, kung mataas ang good cholesterol, edi lalo na makakatulong to sa mga matatanda. Average American, kasi ang pinag-uusapan po dito, pag-aaral na ginawa sa Amerika, sangayon sa pag-aaral ng US Centers for Disease Control and Prevention, na yung mga Amerikano daw, na meron daw na cholesterol level na nasa 200 lamang, ay sila yung mga safe at bihira daw magkaroon ng problema sa puso according to the American Heart Association. So, tinatarget natin yung 200. Pero hindi porkit lumampas ng konti sa 200, eh kailangan na natin agad uminom ng gamot. Diet, exercise lang, maaaring makatulong po yan. So, ano pa mga sinasabi na maganda tungkol sa kolesterol? Sinasabi rito na ang ating mata, makikitaan natin kung tayo may mataas na kolesterol. Tingnan nyo raw ang inyong mata at sa paligid ng inyong itim ng mata, may makikita ka parang singsing. Yung singsing na yan ay maaaring indikasyon na ang pasyente ay may mataas na kolesterol. So, tingnan nyo po yung sarili nyo sa salamin. Tingnan nyo po yung itim, no? Yung mata nyo, tingnan nyo. At mapapansin nyo po, abay, parang may singsing na kulay puti. Yan po ay maaring mga taba o kolesterol na namuo. Yan. Ay, tingnan mo nga naman, no? Ganun pala yun. Tapos, tingnan nyo yung balat. Yung balat ninyo sa mata, yung dito lang sa paligid ng inyong mata, may makikita ka parang taba ng baboy na nakapatsi-patsi. Ang tawag dyan, santelas mata. Yan ay ibig sabihin din yan, mga taba, na maaari magbigay ng warning na sa loob ng 5 taon, pag ito hindi nyo naman naagapan, eh baka magbigay ng warning na sa loob ng 5 taon, magkaroon ka ng heart attack. So, ingat-ingat na po kayo. So, ang tanong, anong gagawin natin kung mataas ang kolesterol? Eh kung mataas ang kolesterol, titingnan nyo, i-compare nyo po sa tinatawag na bad cholesterol, total cholesterol, and good cholesterol. Dapat po, tinitingnan ng ratio. Ang tamang ratio, kung ano po yung total cholesterol nyo, i-divide nyo po yan sa 5 o kaya 6. Halimbawa, makinig po kayo maigi, importante ito, math po ito Mahina ako sa math, pero tingnan nyo po 200 kunwari ang inyong cholesterol. I-divide nyo po yan sa 6 o kaya sa 5. O sa 5 na lang para mas madali. 200 divided by 5. Ilan po lalabas? 40 yata, no? 40. Tama ba? 40?
hindi ako marunong 40. O, 40. So, ibig sabihin yan, kung ang inyong total cholesterol ay 200 at ang inyong good cholesterol ay 40, yan ang tamang ratio. So, dapat pag dinivide mo lang sa 6. Pero, halimbawa, 200 ang inyong cholesterol. Pero, ang inyong tinatawag na HDL or good cholesterol ay 25 lang. So, ilan yon? 200 divided by 25, di ibig sabihin 8. Ibig sabihin 1:8. Mali po yun. Dapat 1:5 or 1:6 pababa. So, kung ang total cholesterol mo ay 200 at ang good cholesterol mo ay 50, aba, very good po yan. Kasi mataas po yung inyong good cholesterol. So, yun ang basihan po natin kung healthy ang isang pasyente o hindi. Tandaan nyo po, yung total cholesterol divided by 5 or divided by 6, yan yung ideal na range. Ibig sabihin yung ratio. Kumbaga sa 10 saging, may isang mansanas. Tama ba? Ano pa pinagsasabi ko? Basta para maintindihan nyo lang. Ibig sabihin, ang katumbas ng isang mansanas ay 4 na saging. O kaya 5 saging. Kaso naging 10 saging ang katumbas ng isang mansanas, mali na po yun. Sobra-sobra pong baba ng inyong good cholesterol. Yan ang ibig sabihin yan. Alam niyo po, marami akong gustong i-share na baka hindi lang tayo abutin sa haba po ng lecture ngayon. Pero di bale, kung sakasakali, part 2 na lang natin yung coronary artery disease saka heart disease next week, next Sunday. Pero ngayon, kailangan ipaliwanag ko ito na mahaba-haba Cholesterol may protect your skin. Yan. So, ang good cholesterol, o kaya ang cholesterol na kailangan din ng ating katawan, ay maaari malaman din natin sa balat. Nagbibigay ng moisture, proteksyon laban din sa cancer. Pinoproteksyonan ng ating balat laban sa bilad ng araw na masama sa atin, yung mga tinatawag na ultraviolet damage. So, hindi pala masama ang sobrang cholesterol. At ito po ay isang ayon sa Journal of Dermatological Science. Yan ay published journal po yan. Yan. So, lahat ng mga binabanggit po natin ay base po sa research na ginawa ko na sinishare ko po sa inyo. Kaya tingnan nyo po, ilang kayang senior citizen na magpapa-examine ng dugo at lalampas ng 200 ang kanyang total cholesterol. Kaya hindi pala maganda na magpapa-examine ka lang ng total cholesterol na hindi mo na-examine yung bad and good. Kasi po mahalaga po yan. Bad and good cholesterol. Basta ang pinakamahalaga sa akin, i-compare natin yung total cholesterol dun sa tinatawag na good cholesterol. At kung tama ang ratio, 1:5, 1:6, at least nandun tayo sa maayos lang. So, maski mag 240 ang inyong total cholesterol, tandaan nyo po itong sasabihin ko, 240, kunwari, ang inyong total cholesterol. Pero ang inyong good cholesterol, pagpalagay natin, nasa 60. 240 divided by 60 is 4. Di ba ang sabi ko, 1:5, 1:6, pababa. So, maging 1:4, 1:3, panalo tayo dyan. Pero pag ang inyong cholesterol, 240 ang total, pero ang inyong good cholesterol ay 20 lamang o kaya 30, ibig sabihin na yan 1:8, 1:9. Ibig sabihin yan, masama po yan. So habang lumalayo ang bilang, mas sumasama dahil hindi po balanse ang ratio ng good sa total cholesterol. Walang pinagkaiba yan. Sa lahat ng tao sa mundo, mas marami pa rin ang mabait kaysa mga tarantado. Tama po ba? Yun ang ibig ko sabihin. Dahil pag naging masama ang ratio, mas marami ang mga loko-loko kaysa sa matino. Diyan na po tayo magkakaroon ng mabigat na problema. Tama po ba? Tama. Card, diba? Dear Doc Gary C., Christmas is a special time to be thankful for God's blessings. And that includes the joy of having you in my life. Kala mo, girlfriend ko ang nagsulat, ha? Have a wonderful Christmas. Your listener, Nanay Seni Alonso. Pagtingin mo sa edad, 82 years old. Panalo. Okay. Well, ito na po. Wala na po tayong oras, no? Tulad ng sinabi ko, ha? Ako po ay maghahandog sa inyo ng isang kanta. At ito isang Christmas song. Ngayon, ang gagawin lang na mga gustong sumali at bibigyan ko po ng yung tamang sagot, ha? Yung unang tamang sagot na magte-text po. Ganito po ang paraan, ha? Ilalagay nyo po dun sa inyong pag-text, GSK space sa space
DCRH. Then ano po yung title ng kanta? Kumpletong title. Then isabay niyo po yung inyong kumpletong pangalan, kumpletong address, saka zip code, at ipadala niyo po sa 0919-6464774. 0919-6464774. Inuulit ko kailangan may nakalagay na GSK sa DCRH, yung title ng kanta, kumpletong pangalan at kumpletong address na may zip code. Walang zip code, talo. Walang title, talo. Walang GSK sa DCRH, talo rin. Kung walang pangalan, lalong talo. Okay? Malinaw po yung instruction ko. At unang-una, bago ko po, lastly pala, hindi pala una, dahil patapos na tayo. Happy listening and happy birthday kay Mami Maxima Labnaw, 74 years old. Happy birthday po. Galing ang pagbati kay Sherlyn. At gusto ko na rin batiin si Mami Rosario Pardilla na nakikinig po sa atin dyan po sa Silangang Nayon, dyan po sa Quezon. So ito na po, sa Harana ni Papa G. Harana ni Papa G. Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are in a golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are in a golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. A shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Harana ni Papa G.